So, good day everyone. I am Christine Joy Postrado Ama, the representative of Group 4. So, this is our competency-based curriculum module of instruction, common competencies. So, our qualification is all about food and beverage services and C4 superseded. So, the member is Christine J. Ama, Angeline Basinal, Christine Valenzuela, and Jenny Rose Villagracia. So, this is the unit of competency 1, conduct assessment. So, yung LO po namin is, yung una po is identify and explain the context of assessment. So, as you can see po, dito po sa MOI namin, sa module of instruction, the unit of competency is conduct assessment. Yung module title po namin is conducting assessment. Kaya po siya naging conducting assessment kasi po nilagyan po namin siya ng ing po. So, this is our module is descriptor. This unit cover the knowledge, skills, and behavior and assessment procedure in a specific context. So, as you can see po dito po sa TR namin, kinuha po namin yung unit of competency po dito po sa common competency po sa TR namin. Tapos po, yung unit description po, kinapaste din po namin. So, meron po kaming 8 pong learning outcomes sa unang unit of competency po namin. So, yung una po is identify and explain the context of assessment. Yung dito po sa assessment criteria po, kinuha po namin yung assessment criteria sa TR po ng performance criteria po, as you can see po. So, yung sa element po, kinuha po namin yung sa learning outcomes po, dun po sa element po ng TR po namin. So, next po is, dito naman po sa context po, kinuha po namin siya sa evidence guide. Dun po siya sa underpinning knowledge and underpinning skills po. Next po, dito po sa condition po, kinuha rin po namin siya sa range of variables po. Which is po kung ano po yung nakalagay po sa amin sa assessment criteria sa context po. Yung mas related or mas ano po, yun po namin, dito po kami hinanap po namin at inilagay po namin dito po sa conditions. Dito naman po sa methodologies and assessment method, kinuha po namin siya po sa section 3 sa training standard po. So, dito po siya nakalagay sa common competency po. Tapos, meron po siya, yan yung methodology, which is yung lecture, role play, simulation, group discussion po. And yung sa assessment method po, kinuha po namin siya sa assessment approach po. Ito po yung LO2 po namin. Hindi ko na po isa-isahin. Basta po yung LO2 po namin is plan evident gathering opportunities. Katulad din po namin yung kinuha ko rin doon din po sa TR. Yung next po is plan evidence, yung LO2 po namin. So, yung LO3 po namin, organized assessment po. Ito po siya po yung dito po yung nakapaloob. So, yung ikapat po namin is gather evidence. Yung ikalima po namin na LO, make the assessment decision. Yung ika-anim po namin is record assessment result. Yung ikapito po namin is provide feedback to persons being assessed. And yung 8 po namin
report on the conduct of the assessment po. So, proceed na po tayo sa unit of competency number 2 po namin, which is po siya is manage workplace diversity. Yung learning outcome po niya is, yung una po is encourage respect for diversity in the workplace. As you can see po, sa manage workplace diversity, kinuha po namin siya sa TR po, dun po sa unit of competency. Then yung module descriptor po, kinuha din po namin siya sa unit descriptor. Yung sa learning outcome po namin, kinuha po namin siya sa element po. Yung learning outcome po namin is 3 po dito sa ikalawa po namin unit of competency. So, proceed na po tayo sa LO1 namin po. Sa first po is encourage respect of diversity in the workplace. So, yung assessment criteria po, dito po siya sa performance criteria, kinuha po namin. Then, dito po sa context po, sa underpinning knowledge and underpinning skill po. Sa condition po, kinuha po namin siya sa range of variables. Dito po sa methodologies and assessment po, kinuha po namin siya sa training standard po. So, this is the second learning outcomes po namin dito sa unit of competency. Ikalawa is yung use diversity as an asset. And yung ikatlo po namin is deal with problems arising from diversity issues po. Yan po. As you can see po, proceed na po tayo sa unit of competency 3 po namin, which is the manage finances within a budget po. So, the LO1 po namin is allocate budget resources po. So, same process din po yung ginawa namin. Kinuha po namin yung unit of competency po namin sa TR, which is galing po siya sa TR, yung unit of competency. Tapos po, yung sa module descriptor po, dun din po nakapaloob. Yung learning outcomes po namin, sa element po namin kinuha. 4 po yung learning outcome po namin dito sa ikatlo. Yung assessment criteria po, dito po namin siya kinuha sa performance criteria. Which is yung una po is funds are allocated according to the agreed priorities, change in income and expenditure priorities are discussed with appropriate colleges prior to implementation. And yung isa po is all relevant personnel are consulted and informed in relation of the resources decision po. So, dito po proceed po tayo dito po sa context po namin. Dito po namin siya kinuha sa underpinning knowledge and underpinning skill, which is nakalagay po dito is budgeting terminology relevant to the specific industry context po. So, dito po siya nakapaloob po sa underpinning skill po and sa knowledge po. So, proceed na po tayo. Dito po sa condition po. Nakapaloob po siya sa range of variables po, which is sa budget, yung cost budget, project budget. Yan po siya. And the next po is dito po sa methodologies and assessment method. Magkatabi lang po sila. Kinuha ko din po kasi, kaya po dito ko siya kinuha kasi po number 2 po ay siya, manage. So, ito, financial with the budget po.
So, proceed na po tayo sa LO2 po is monitor financial assessment against budget. Yung LO3 po namin is identify and evaluate option for improved budget performance, complete financial reports. So, yung LO4 po namin is complete financial reports. So, proceed na po tayo sa last naming unit of competency 4 po. So, the title po of the unit of competency is Manage Quality Consumer Service po. So, LO1 po is develop develop approaches to enhance consumer service quality po. So, same process po sa unit of competency. Kinuha po namin siya sa TR namin sa unit of competency of manage quality consumer service. So, the module title is managing quality consumer service po. Dinagdagan po namin siya ng ing, kaya po siya naging managing para po siya maging action word. And dito po sa module descriptor, kinuha din po namin siya sa TR, kinapi-paste po namin, and mayroon po siya may tatlo po siyang learning outcomes, which is yung develop approaches to enhance consumer service quality. Yung LO2 po is manage the delivery of quality service. Yung LO3 po is monitor and adjust customer service po. So, dun po sa una po is develop approach to enhance consumer service quality. So, sa assessment criteria po, kinuha po namin siya sa performance criteria. Sa elements po, siya po yung nakapaloob dito po sa learning outcome po namin. So, dito po tayo sa context po namin. Yung context po namin, kinuha din po namin siya sa underpinning knowledge and underpinning skill. Dito po sa condition po namin, kinuha po namin siya sa ratio of variables. And yung methodologies po namin and assessment method po is kinuha po namin siya sa, which is ikaapat na po siya. Dito po namin siya kinuha sa manage quality customer service po. And so this is the second learning outcomes. Manage the delivery of quality service. Manage of delivery quality service. Yan po. And yung LO3 po namin is monitor and adjust consumer service po. Thank you po.